Hello mga ka-agri, ito po yung aking swamp fertilizer. Katatapos ko lang po magdilig kaya medyo mababa na yung level ng tubig. Ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagre-refill ng swamp fertilizer. So niready ko na yung mga materials na gagamitin. Yung tubig na pinasingaw natin ng 24 hours. Tapos marami-rami na rin yung naipon natin na kitchen waste, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas. Tapos ngayon sasamahan natin siya ng molasses para ma-improve natin yung quality ng ating swamp fertilizer. Medyo i-upgrade natin itong swamp fertilizer kasi kailangan natin makaproduce ng magandang abono para mabilis makarecover yung ating mga tanim. So ito po naapektuhan yung ating garden ng sunod-sunod na pag-uulan. Ilang araw na pong umuulan, tapos ngayon lang po siya uminit actually. Tapos even yung ating mga punla ang liliit, ang papayat, tapos mga mahahaba na. So sayang. Pero susubukan natin na makarecover. So i-upgrade natin. Magdadagdag tayo ng molasses para mabilis ma-breakdown ng mga microorganisms at maparami natin yung mga beneficial microbes dito para pag ginamit natin dun sa ating mga halaman, mabilis din silang makarecover. Okay. So una, ilalagay na natin yung mga balat ng gulay, balat ng prutas. Yan, may mga papaya kaming overripe. Tapos yung mga pinagbalatan ng gulay, yung balat ng itlog, sinama ko na po dyan. Tapos, mga kangkong, yung mga tangkay ng kangkong. Yan. Minsan may nahahalo na mga plastic. So, kailangan natin siya alisin. Mga nilalagay lang natin dito yung mga biodegradable. Kung ang ginagamit nyo po na pandilig, yung mga sprinkler, yung maliliit yung butas, mas maganda po na ilagay natin yung mga organic matter dito sa sako para hindi siya magbara dun sa inyong mga sprinkler. Dito kasi ginagamit ko tabo lang. Meron po nito sa palengke, pwede kayong humingi or bumili na lang. Tapos dun sa palengke, marami pong mga gulay na overripe. Tinatapon lang po yun eh. Kung makakahingi kayo, lalo na po yung mga overripe na, yan po yung magandang gamitin kasi napakayaman po niyan sa potassium, mga pampabulaklak tsaka pampabunga. Yan. So actually, hindi na natin kailangan pang bumili. Sobrang dami ng mga raw materials na pwede natin gamitin dito sa ating swamp fertilizer. Yung mga galing sa palengke, yung mga galing sa kusina, yung mga pinagbalatan ng gulay, pinagbalatan ng prutas. Tapos yung mga tanim natin, pag nagpupruning tayo, pag nagbabawas tayo ng mga dahon, yung mga malunggay na sobrang bilis din kumapal, yung mga saging, saha ng saging, pwede natin ilagay, yung mga tuyo na nadumi ng hayop, maliban lang sa aso tsaka sa pusa, pwede rin natin dyan ilagay. Then, dahil i-upgrade natin siya, maglalagay tayo ngayon ng molasses. So ito po nabili ko dito sa amin, parang 350, 5 o 6 liters siya. Ayan. Kung wala po kayong molasses, pwede yung brown sugar. Ayan. Marami po nagtatanong baka daw langgamin yung kanilang tanim kasi nga matamis po itong molasses, matamis din yung asukal. Actually, hindi po siya lalanggamin kasi ang purpose po niyan para pagkain ng mga microorganisms, tapos mapadami at mapalakas yung kanilang population. So mas maraming mga microorganisms, mas gumaganda yung lupa at gumaganda rin yung ating mga tanim. So sila po yung umuubos ng mga nilalagay natin na molasses or brown sugar. Kaya kahit idilig natin siya, hindi na siya pinupuntahan ng mga langgam. Yan. So haluin nyo lang para ma-mix, magkaroon po ng mga microbial activities. Yan. Nakakatulong din ito yung paglalagay natin ng molasses para mabawasan po yung mabahong amoy. Sa mga hindi pa po nakagawa nito or sa mga dati nang nakagawa, kung problema nyo rin yung mabahong amoy ng swamp fertilizer, ito po yung isang solusyon na pwede natin gawin. So next, pag nahalo na natin siya, ilalagay natin yung tubig po na pinasingaw natin ng 24 hours. Yan. Yan, refill lang natin siya. Actually ito, kinabukasan pwede na natin siya ulit magamit.
Yan. Tapos tatagal na to ng mga more than 1 week. Minsan anabot ng 2 weeks. Okay pa yung kulay ng swamp fertilizer natin. Pag napansin nyo po kasi na medyo maputla na o clear na yung tubig, pwede na kayo ulit magdagdag ng panibagong organic matter. Tapos doon naman tayo ulit magdadagdag ng molasses. So pag nalagay na natin yung tubig, yung molasses, yung mga additional organic matter, kailangan natin siyang takpan para hindi siya pamahayan ng mga lamok. Tapos kinabukasan, ready to use na po ito. So hindi na po ako nag-dilute. So diretso ko na po siyang pinangdidilig sa mga tanim. Then after magdilig, kung ubos na naman yung tubig na lang yung i-refill natin. So hindi muna kayo maglalagay ng organic matter. Basta bantayan nyo lang po yung kulay ng tubig. Kung medyo maputla na, kailangan na magdagdag ng mga organic matter. Kahit ito lang po yung abono natin, malaking tulong na po ito para isupply yung mga nutrients na kailangan ng ating mga tanim. Tapos dahil na parami natin yung mga beneficial microbes doon, gumaganda yung lupa, mabilis din po makarecover yung ating mga tanim laban sa mga environmental stresses tulad ng sunod-sunod na pag-uulan. Kung meron po kayong mga experience tungkol sa swamp fertilizer, pwede nyo po i-share dyan sa comment section para matuto po yung iba, malaman din nila kung ano po yung naging benefit sa inyong garden. So sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!